Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dare to Us. I-share lang niya ang article written by Attorney Anthony Ludalvi Vista, isang magaling na abogado na political analyst na rin. So title niya is Sara 2026 and Impeachment, Why It Will Not Happen. Hindi daw mangyari na mai-impeach si BP Sara ngayong 2026. May mga rason na in-explain niya. Ito. Number 1, the House of Representatives will not sustain an impeachment. That's number 1 reason. Sabi niya, impeachment must begin in the House. Without strong and stable support there, nothing moves forward. Right now, tingnan nyo, sa ngayon, many House members are not firmly committed to pushing impeachment. They are watching the political environment and calculating the risk. This is normal behavior. Lawmakers rarely take major political risks unless success is certain. Impeachment is a high-risk move. If it fails, the lawmakers who push it may lose influence, funding support, and political alliances. They may also face backlash from voters who support Sara Duterte. That makes hesitation rational. Congress is also under pressure from public scrutiny over government spending, especially controversial infrastructure and flood control projects. When lawmakers themselves are under scrutiny, they become more defensive. They focus on protecting their own credibility instead of launching major political confrontation. At the same time, election preparation is already shaping political behavior. Politicians are thinking about campaign resources, voters' perception, and alliances. Impeachment complicates all of this. It forces public confrontation when many prepare strategic silence. So, the House may investigate, it may debate, it may create political noise, but sustained, unified commitment, the kind needed to push impeachment through, is unlikely. Inaamin naman ng mga kongresista, kahit nga si Congresswoman De Lima, yan ang atat na ma-impeach, matanggal si BP Sara. Sa tatlong nakabinbin na impeachment complaint laban kay BP Sara, dalawa dyan ang kanyang in-endorse. So makita nyo yung kanyang sigasig na mawala sa pwesto si BP Sara. Inamin ni Congresswoman De Lima yung 1/3 of congressmen na kailangan para maiakyat sa Senado ang impeachment ni BP Sara is uncertain. Walang kasiguruhan sa ngayon. Marami na silang nagsasabi niyan eh. Si Congressman Lawrence Defensor, Deputy Majority House Leader, alanganin yung 1/3 dahil ang mga kasama daw nila is nag-iisip ng maigi, non-committed karamihan. Sino pa? Congressman Eli San Fernando, ganon din. Pwedeng makapasa yung impeachment ni BP Sara sa Committee on Justice, at pagdating na sa plenary, alanganin. Sino ba? Congressman Ronaldo Puno, yung National Unity Party na kanyang pinapanguluhan. Sinabi niya, we will not support any impeachment. Either impeachment against the Presidente or impeachment against BP Sara, we will not support. Nako, patay. Sino pa? Congressman Toby Chanco. Sabi niya, mahirap ang impeachment na ngayon dahil walang incentive. Ano yung incentive? Yung last year ba, na kaya mabilis pumirma ang mga kongresista, 215, pumirma kagad sa isang araw, dahil may promise na pundong ibibigay sa kanila.
Ngayon, wala daw. Alanganin. So, anong mangyari ngayon sa ano? So, dito pa lang sa House, wala na. Alanganin na. Okay, granting lang na nakakuha sila ng 1/3 at umakyat sa Senado. Anong mangyari? Ito. Second reason, bakit it will not prosper yung impeachment. The Senate will not risk convicting her. Even if the House impeaches, removal only happens if the Senate convicts. That requires a large super majority. Each senator must consider personal political consequences. Senators depend on public approval to remain influential. If a leader is widely supported, voting to remove that leader becomes politically dangerous. A conviction vote can be seen as opposing public sentiment that can damage a senator's reputation and future electoral prospects. So, ngayong 2028, ang mga matapang lang na boboto ng conviction ay yung mga bagong upo. So, sino-sino sila? Ayan, sina Lacson, Soto, sino pa bagong upo? Bam Aquino, Kiko Pangilinan, sama mo na rin si Risa kahit re-electionist, boboto yan, 5. Kakaunti sila, yung 12 na re-electionist, ay, alanganin yan. Kahit yan si Tulfo, Rafi Tulfo, anti-Duterte yan, baka mag-abstain yan eh. Kailangan nila 16 votes to convict the Vice President. Paano sila kukuha ng 16 votes? Kaya pagdating sa Senado, wala pa rin. Third reason, Sara's popularity makes removal politically risky. Yung nabasa kong article na publish sa mga foreign news kahapon, South China Morning Post, Bloomberg, basta maraming foreign news. Sinasabi is, Sara Duterte Carpio is too popular to impeach. Masyadong popular. Para bang sasalubungin mo yung agos ng tubig, ay patay ka. Ganon yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa matabangan na mo ugero nga mga karaan na gid kayo ang ilang atop. So kuan na gid na mga buslot ug tuluan na pod ni og muulan. So ila lang gani gibutangan na lang og habol para nga kung muulan dili kayo sila matuluan. So karon niya pila na ni katuig ang imong balay nga mga buslot na? 7 na katuig na. 7 na katuig. So dugay-dugay na gyud. Oo, so unsay kuan ngano man niya sa 7 na katuig wala mo nakapalit og yero para lang nga mapulian ang inyong atop. Tungod gid sa kalisod. Tungod sa kalisod. Gamo sa rabi ta. Gamo. Adlaw ra og 200 ang adlaw ra gyud. 200 ang adlaw. So kuan lang gyud dito lang gyud sa pagkaon lang mataman. Pagkaon. Oo. So naa kay kuan niya kanang estudyante nga naga-eskwela pa karon. Naa. So pila ka buok imong estudyante? 4. So kulangon pa gid ang tag 200 nga adlawan nimo. Wala gyud. Oo, so walay na budget para sa yero. Wala. Oo. Nga kitabangan ko ninyo. Oo. Nakatup ra gyud ko sa akong sin nga pila na katuig.
Oo. Salamat po sa nagtabang sa kuha. Oo, lagi. Nga dili na kaya maulanan. Di na yun. Asa man imong asawa karon niya? Naglakaw man. Naglakaw siya. So ikaw lang ang naakaron sa balay. So salamat kayo.